1,000 US dollar. Tapos, pag halimbawa po, mag-additional service na po tayo, ito po yung sinasabi ko sa inyo na PGWP. Ito po, PGWP, additional na 1,200 po dapat. CAD siya o peso? Pero ngayon, dahil promo, forward push yung PGWP ninyo mag-asawa. PGWP ninyo, then extension ni sir para sa kanya full-time work uli. Free na po siya pumasok dito sa contract. Kaya nagmadali kami, Ma'am Jing. Ma'am, kahit 2024 na yan, Ma'am Jing, adyan na tayong magiging problema lang kasi nakalagay po siya sa contract agreement. Piniprint na po yung contract, then i-discuss ko po sa inyo. Tapos nagulat na rin, Ma'am Jing. Mga kapatid ni sir. Kailangan? Lahat? Kasi po, history. Opo, at saka later on. Paano kung di ka siya, Ma'am, yung ano? Dadagdag niya lang po, sa import lang naman niya. Tapos po, ang kagandahan kasi niya, yung contact na ano sa kanila. Basta lahat from ano, kasi ako 7 kami, siya 4, yun bigay talaga. Ibibigay. Bakit po? Para kung later on po na gusto nilang pumunta ng Canada or ano, makikita na titignan nyo talaga, siblings nyo talaga sila. Ito po, passport details. Education, residential address. Bibigyan nyo kami ng discrimination. Yes, yan ang nagustuhan ko. Parang friends sila. Kaya wala po mukha siya. Kaya pwede pa ako. Ma'am, kasi pa-senior na ako eh, di ba? Hindi nga halata. Parang handsome kayo lang kayo. Mabait siguro si ma'am, hindi siya nai-stress. No, ako naging joke. Hindi nai-stress si ma'am. Kayo ng sample niyan, guidelines. Ako po kasi personally, ang ginagawa ko, pag sa study plan or letter of intent, gagawa kayo ng draft, ini-initial QA ko muna yan bago ko i-submit sa final QA. Para pag may nakita ko na minor na corrections or ano, babaguhin ko na kaagad, i-resend ko sa inyo, papacheck ko kung okay na yung changes na ginawa ko. Ito is yung letter, yung bang intention nyo or bakit gusto nyo mag-aral sa Canada. May format yun. Yes, 80% po kasi yan. Tinitignan sa visa officer. Bibigyan ko po kayo ng guidelines, tapos basta study plan. Ito po, bibigyan po yan, galing po yan sa school. Yan yung hintay. Yes, yan po yung hintay natin. Ay pati yan, galing po yan sa school. Resume, i-update nyo po yung resume nyo. Kayo din sir, i-update nyo po yung resume nyo. Pictures, wala ng bubbles. Yung format po na ano. Yung plain lang, plain. Yes, para formal po. Ito po, school credentials, pareho po kayo niyan. High school, college, secondary, opo. Form 137. May license po. Hindi na po. Lisensya. Mayroon ba kayong aral na may license? Yes. Board rating, board certificate. Yan. Kailangan natin ipasa yun. PRC. Yung lisensya naman doon sa kanay. Opo. Ito po yung sa financial. Kaya tinatanong ko po kung meron kayong business, meron properties. Kasi kasama po yun. Pwede natin siya idagdag sa show money nyo. Okay. Okay lang. Financial support, wala naman po titirahan doon na magbibigay ng letter of accommodation. Wala po naman na yun. Wala yan. No friends, no relatives. Ano talaga po, hindi nyo na rin yung kailangan yung basta sinasabi ko sa inyo na direct stream. Yung mag-open kayo ng account sa bangko ng 10,000 Canadian. Proof of medical, i-advise kayo dyan ng medical. Hindi naman siya ganun ka-strict. Oo. Basta may accredited naman din sila na hospital kung saan kayo. Pwede naman medical. May listing po si, kunyari ikaw po, since barko ka, ayan, medical. Proof of 1 year tuition fee. Ito po, usually 1 sem lang naman yung binabayaran. Pero nasa inyo po yun. Kung gusto nyo na 1 year na para strong sa application, pwede po yan. So, far yan naman po. Ito po is yung, wala naman po, hindi kayo nag-file sa Canada na na-refuse. Sa email nyo may marireceive kayo na job description na format. Hindi lang po kayo ang gagawa ng pati si sir. Detailed job description po. Ito po yung mga kailangan. Tapos sir, yung mga available nyo na employment certificate, contract. Paano kung on board ako siya magpipill up? Okay lang. Opo, wala naman pong problema. Hindi naman po. Basta mga pagka may question,
Opo, advice na lang ako, pa-picture ka na sir, tapos yung mga available na picture opo, mga available na na employment certificate, employment contract, o at saka yung service record nyo. Ang alam ko, pag barko, service record, tama Certificate of service. Ngayon, i-print nyo lang, may employment certificate kayo ngayon. Meron. Sa bago, bags naman pa. Yun po, kahit yun na lang po muna for the meantime. Kunin ko lang po yung contact natin. Ito po, dito po tayo magsasign. Ito hindi, naka-UBI naman automatic na po kasi yung ano na. Six months later. Canadian Immigration Consultancy. Dito po kami sa Docks International. Pinanggit ko niya yung CIC CIC. Dito sa si Ma'am Jeng yan ang kukontakin nyo, mga ka-trippers. Yan ang nilapitan namin. Dated. Ito po si Ma'am Jeng. Fabian, di ba Ma'am? Fabian. Oh, Ma'am Jeng Fabian. Ito si Joshua. Okay ka na? Cute mo naman. Ay, si Ma'am. Office po nila. Docks International, CIC. Po yun sa pag-review ng study plan. Kasi our tayo, even sa mga forum, 80% ng application natin nakasalalay sa study plan. At saka letter of intent. So, ako, personally, ang ginagawa ko, I don't know kung ano yung process ng ibang consultant. Ako kasi, bago ko isubmit ko, ini-initial ko na muna yan. Siyempre ako, mas familiar ako sa case ninyo. Ako yung personal consultant ninyo. Kung baga, chinecheck ko rin nyo, kina-counter-check kasi yan mga documents na yan. O yung inilagay nyo sa study plan, doon sa kung ano yung documents na ipapasa mo. Iba kasi, kung not necessary na mahaba ang study plan. Ang importante, bull's eyes na, ano na yung talagang kasi ilagay dyan, ano yung purpose, bakit yung course na yun, enough compensated ka ba o may enough funds ka ba to support yung study mo? Ano yung additional or support na may ibibigay ni sir? Bakit kailangan mo siya isama? Ganun. Siyempre, step niyan, yung ito yun yung ano na next step? Combine na natin yung documents. Sa susunod po na yan is final ano na checking. Sa final step, yun po yung mga na-combine na yung mga documents, pinapa-counter-check na lang sa inyo. Bakit? Okay. Kasi 4 months na lang eh. Para diba? okay na, kung okay na yung documents, yun na ipapasa natin sa embassy. Once na okay na yan, magkakaroon tayo ng schedule for finalization. Ipa-finalization ng processing. Within this year din po. Kung kaya nang within this year o kung ano, January kasi long holiday na ngayon. Malapit. Pero 4 months, ayos lang yan ma'am, no? Kasi may intake kami. Maximum naman yun eh. Hindi naman sa pag 4 months. Pag dumating na mas maaga, much better. Correct. Kaya nga, Ayaw mo yung paasa. Kaya nga, di ba, upon signing, gusto ko yung kagaya ng ginawa natin sa inyo, naka-ready na yung documents. Si Ma'am Jeng. Ayan, mga ka-trippers, ha. Siyempre, yung consultant mo, umuntagan ka ganyan, ano na yung problema. Ayos na yun, gan. Yung steps. Isisend ko ngayon sa mga client ko. Ayos. O kaya si Ma'am Jeng ang kontakin nyo, ha. Yung CIC, o. Kailangan bumili ng puyerbo. Dito yan malapit sa ano, Meron na ako yung KFC. Yung black folder na malaki, ando doon lahat. Dito sa Patrama. Nakalusot lang yun. Yun. O yan na, si Ma'am Jeng yan. Yan ang hanapin nyo. Ng CIC. Hindi nila kayo papabayaan. Yan yung first day natin na kinikwento, So, at JC. least na-understand ko na ngayon yung
Maraming salamat, Ma'am Jeng. Ma'am Jeng, ano? Ma'am, mas mention mga... Ayan na. O, sige. Basta si Ma'am Jeng, kontakin niyo po. May offer ako ng full-time job offer. May lamia ako sa SEM. Pwede na tayo mag-file. Kung may lamia po kayo, ipafile natin yung Under Canadian Experience Plus or permanent residence na ikaw ang mag-principal applicant naman po. May mga instances po kasi kasama po yun sa patay suman. Nakalimutan mo, PJWP sa kayon. Mag-avail na kayo man kasi Yan nakasama na yun doon. nagkaroon na ng changes. Hindi kasi ano, hindi niya pa kasi mapanood yung video, hindi pa namin ma-post kasi naka-compile to. Hindi niya pa maano naka-private para ma-opera na ako ng pool. Ano ba mga potential na yon na para work ko na? Pwede naman po yun na inline sa inyo o pwede na depende naman po kasi yun kasi ang permit na po is naka-open work permit. Wala kayong exclusive na Sila talaga mag-o-offer nun, yung employer na ipo-pull na kita ganon? O ako magtatanong? Hindi, may mga employer na nag-o-offer. Tapos ma'am, ano yan? Pag ganun, Ma'am Jeng, sa kanila na lang mag-work, di na pwede yung second job, wala nang... Pwede naman po yun. Basta, makiusap ka na. Kasi hindi naman kagaya sa Philippines na dapat 8 hours kayo. O sige. May mga part-time Salamat, Ma'am Jeng. Gusto mo kang abusuhin yung sarili mo, exploit mo pa pala. Later. Ito palang feeling ka trippers ng nabisa approved. Thank you Lord for the answered prayers. Every male that opens the womb shall Passport request, February 3, Saturday. Perpetual help, Our Lady of Guadalupe, Lord Jesus Christ. Thank you. Passport request na kami. Si Ma'am Jeng. Hanapin si Ma'am Jeng. Doc CIC, Tambo, Paranaque, Katrippers. Pray pa rin natin. Saan ba? Passport request. December Siya po sila yung sa inano? ECPS. December sila Pinay. Yan. Kasi ano ko po, i-compile ko po ito. First, itong hanapin niyo si Ma'am Jeng Nicole. Si Ma'am CIC. Pasa na po ng passport. You got Mother Mary. Perpetual help, Our Lady of Guadalupe. Hindi kasi kailangan sa amin muna. Ma'am Jeng Nicole. Kami nag-video. First, eto na po. Passport request. 2 to 3 weeks pa pala. 2 to 3 weeks po, sabi ng agent namin, si Ma'am Jeng. Tapos nakapausap din namin yung president, ang head ng DOCSI ay si Ma'am Weng. Thank you, Ma'am Lalaine, Sir Mark. Dito po yun sa second floor po ng sa Tambo, Paranaque. Airport Global Plaza, second floor, mga ka-trippers. DOCSI International. May mga parking naman ka-trippers, ayan o. Second floor.
Babalik din po kami dito ulit. Pero walang mga tulog. Mga walang tulog. Ayan, ka-paper si Mother Perpetual House. Tapos, si St. Teresa hindi nakuha. Ha? Ayan o. Ayan, ka-trippers, tumaan muna kami. Magpasalamat. Pagkatapos namin mag-passport request. Ayun, hindi ko nakuhaan na si St. Teresa. Sige lang. Oo, mo na yun. Oo. Sabi mo, Balikan natin. Pero hindi ko mag-isip. bukan eh. Si Ninyo, baka ma-miss nyo. Ayan. Ilang bilang sila. Ilas-low sa lahat ko yan. Sige, taga. Isa mo. Bago tayo umalis. Dadaan tayo dito? Before flight? Oo, yung din kasi ano. Hindi yung pag nadala sila po sa samo si Jenny si Franzo. Oo. Again, si St. Teresa, mga ka-trippers. Pag may prayers po kayo dyan, ihingin po. Someone will give you flowers. Someone or somebody will give you a flower, specific roses. Ayan po. Kasi roses po yung yeah. One eternity later. February 17, mga trippers, passport, pick up. Release na po ng passport, second floor. Kasama ko si Sister Inepi at si G. Kunin na namin yung passport na may stamp. At ito ang mga recruit. Ayan. 3 minutes na lang at 30 na lang ang papel. Dito. Ayan ang mga recruit. Kailangan natin ito upon arrival. Huwag ilawawala. Ayan. Ka-trippers, receive na kami ng passport. Yan yung si Ma'am Jeng. Nicole. Hanapin nyo lang yan. Napaka-accommodating, mabait. Thank you, Ma'am Jeng Nicole. Ay, marami pa tayong Kaya nga, remember, ang goal natin. Kaya nga. Pag-on. Just look for Ma'am Jeng Nicole Pabian. Ayan siya. Passport release with Canadian visa stamp. Thank you, Lord. Mostly 2 years, Ma'am Jeng. Yung mga nasa-search na yung pag-visitor, 10 years, Ma'am, no? Yung po, Ba't ganun? pag-visitors po, depende po sa type ng application. Ah. Meron po na 1 year lang ang ibinibigay na visa validity kung 1 year po ang aral. Ah. Nagbabase po ito sa aral. Ganito yan, ma'am. Pagdating nyo po upon of entry sa Canada, meron, sa PIDOS, discuss po sa inyo yun. Meron po kayong meron kayong certain windows na kailangan daanan doon para sa permitting nyo. Huwag naman po kayo nalabas ng airport na wala pa yung permit. Lalabas kayo ng Canada, dapat meron kayong valid na visa. Pero within Canada naman, wala naman pong problema yan. Tapos sa PGWP, since kasama po yun sa services natin, kami pa rin po yung mapapailan. So, ma'am, kagaya po ng advice ko sa inyo, 3 months,
or 2 months bago kayo mag-graduate. Pag 4 months ahead, pangit. Yung 4 months, mangungulit na naman. Mag-profile na po tayo. Kaya Or po kasi, message ka na kailangan po kasi namin, pwede na natin i-ready, pero kasi po, isa po sa requirements din, sir, is yung Certificate of Graduation or candidacy po. Na which is ibibigay po, opo. Pero okay na yung 3 months mo, Jay. Opo, pwede naman po yun, or pwede yung iba kasi binibigay po yun pag malapit na yung graduation. Pero ang gagawin po natin, syempre, para hindi tayo maghahabol o magkikipit sa oras, 3 months, ako kasi yun ang works ko, 3 months bago mag-graduation, i-ready na natin yung ibang documents para ma-initial review na, para pag dumating na yung Certificate of Graduation, i-attach na lang yung isasama na lang, then file na tayo. Sa GC pa rin naman natin yung Yes po. Within the GC pa rin po yung conversation. Basta, hindi mo matatapos yung conversation natin o yung ano natin pag ano na kayo. Update nyo po ako time. Update nyo po ako time to time para if ever nyo yung problema or ano, maayos natin kagad. Ito, may mga questions. Ma'am, di ba pa, 2 years lang po yung validity ng Visa. Visa. Kasama sa sa 3 months. Yung po sa hindi po kayo mag-renew ng visa. Permit po, kasi under PGWP po yun, yung postgraduate working permit. Ibig sabihin po na, ibang permit na po yung ibigay sa atin, under working permit. Pero yan pa rin ang visa namin, ma'am. Kahit 2026 na kalagay. Ito po kasi po ang ating PGWP, magpapile po tayo ng pag-graduate po. So, ibig sabihin, Stamp pa rin. hindi na po, hindi, yun po yung sinasabi ko sa inyo na hindi natin kailangan ng valid na visa upon PGWP kasi inside Canada. Pero kung halimbawa, Miss Jen, gusto namin bakasyon ng Pilipinas, doon po magpapile kayo ng TRV, tourist visa. Kasi kayo, syempre, kung lalabas po tayo ng Canada, dapat may valid tayong visa. Paano yung pagbalik? Oo, parang pang-entry lang namin ito. Yes, opo. Yung iba din po kasi, syempre, worst come to worst, gaya nung scenario doon sa isang client ko, umuwi siya kasi namatay yung mother niya. So, good thing, valid yung visa niya. Kaya, walang problema nung bumalik siya kasi student siya. At may valid na visa. So, yun po yun. Kailangan nyo lang po yung bagong visa kung lalabas po kayo na kanila. Yung PIDOS, ma'am, ikaw magsasabi ng PIDOS. I-advise po namin kayo, actually hindi po lahat ng consultancies nagkakanak ng PIDOS po. Yung po PIDOS na yan is po yung assistance sa inyo or yung guide kung ano po yung gagawin nyo under student visa, hindi po lahat nagkakanak. Pero sa office po kasi namin, nagpo-provide po kami para at least properly guided po yung mga estudyante. Kasi syempre, first timer po yan. Although yung iba, OFW na or talagang nagka-travel na, syempre iba pa rin po yung procedure pag under immigrant or student visa po tayo. May mga specific. Diyan pupunta ulit dito. Magdadala kami notebook, Hindi no? po, pwede through online po yun. Online. Tapos ang advice ko po sa mga client ko, bili kayo ng isang clear book. Bakit? Kasi lahat ng certain documents nyo, lagay nyo na doon. Papadala ko kayo ng screenshot kung ano yung mga certain documents na kailangan nyo i-provide. Tapos sa kabila niya, ay guys, meron rin ako social media influencer yung sinabi ko sa inyo na client ko. Si Julie, alam saan dito? Dito na sa sa'yo. Ikaw na hanapin. Wait lang. Sige, ikaw ga. PIDOS na yan, next. Sa wall, Post ka na lang ganyan. Yes, si ma'am. Ikaw mag-post na. Next po ay... Magdadrive na itong... Oo, magdadrive. Turo lang muna.